Tuloy tayo sa Ephesians chapter 2 verse 19. Hindi pa natin ito natalakay. Tapos tuloy tayo kung hanggang saan tayo matapos. Basahin muna natin Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Okay. Sabi dito, napakibasa ng may Tagalog. Sabi po sa 19, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan at taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So yan, kadagdag dito nung explanation ni Pablo kung paano ang mga hindi tuli. Kung katulad ng ating napag-aralan, may mga bansa na hindi tuli, ibig sabihin hindi sila kabilang sa Israel. Kasi ang bansang Israel, yun ang naunang nagtuli ng mga lalaki. Ang Diyos Ama ang siyang nag-order o nag-command sa kanila na tuliin ang bawat lalaking isisilang sa bawat pamilya dahil yun ang simbolo na yung bansang ito, itong mga kalalakihan na may itong mga kalalakihan ng bansang ito ay tuli dahil sila ay sa Diyos, sila ay pag-aari ng Diyos. Tatak siya. External sign of the covenant of God to Israel as nation. Kasi ang naganap ang pagtutuli bago sila pumunta sa lupang pangako. Para pagdating nila sa lupang pangako ay establish na yung culture na yun. At dahil doon ay magiging kakaiba sila sa lahat ng bansa. Sila lang yung kakaiba. At dahil dito ay akala ng mga Hudyo ay sila lang talaga ang kabilang sa bayan ng Diyos. Kasi sa tagal-tagal ng panahon, libo-libong taon na sila lang talaga ang tuli. At akala nila ay kung hindi tuli, kung hindi physical na may tanda, na physical na circumcise ang isang tao, ay hindi siya kailanman makakabahagi sa pangako ng Diyos. Pero dito, sabi nga ni Pablo ay yung misteryo o yung lihim na panukala ng Diyos pala, ayon sa kay Pablo na na-reveal o na nahayag dahil sa kay Kristo, ayon pala ay hindi lang pala bansang Israel ang magiging kabilang sa bayan ng Diyos. Yung pala ay lahat ng sasampalataya kay Kristo ay magiging kabahagi ng spiritual na bansa. Hindi lang pala ang bansa ay physical o lugar o isang lahi, kundi ang bansa pala ay kinabibilangan ng iba't ibang nasyon o kinabibilangan ng iba-ibang mamamayan ng iba-ibang bansa na basta't sila'y maniwala kay Kristo, basta't sila'y sumampalataya na si Kristo ang anak ng Diyos at siya yung Diyos na nagkatawang tao at namatay para tubusin ang kasalanan nila. So pag sila'y nagtiwala kay Kristo, spiritually sila'y kabilang na sa bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos ay ang tinutukoy niya ay yung church, yung iglesia. So ito ang spiritual na bayan ng Diyos, yung iglesia. So sa ngayon, ito ang bayan ng Diyos, hindi na ang bansang Israel, pansamantala. Kasi ang bansang Israel ay nagtakwil, ang nagtaksil sa Diyos. No? Sila ay ayaw sumampalataya. So hindi pa nila tinanggap si Jesus. Nung dumating si Jesus, yung pang mga bayan ng Diyos, kabilang sa bayan ng Diyos, nagpapako pa kay Jesus. Hindi sila naniniwala doon sa mga hula ng mga propeta na ninuno nila na may darating na anak ng Diyos na galing sa walang hanggan na maghahari sa lupa at magiging handog para sa kasalanan. Sila parang tupang naligaw pero ang Diyos mismo ang iipon sa kanila sa pamamagitan ng darating na Mesiyas. Kaya sabi rito, dahil dito ay hindi na kayo dayuhan. So itong mga hintil na sinisimbolize ng word na uncircumcised, siyempre uncircumcised, kabilang naroon ng babae, no? Pag sinabing, hindi lang lalaki. Kumbaga as a whole, pagka
yung mga tao ay hindi nagpa-practice ng ganyan. Kahit yung mga nanay, anak na babae, tatay, ay iisa na ang tingin ng Diyos. So sila hintil din. So hindi lang hintil ay yun lang lalaki. So yung lahat ng kabilang sa angka na yun, ng mga hindi tuli, lahat sila hintil. At kabilang sila sa iba-ibang bansa. Kaya sabi na hindi na kayo dayuhan, hindi na kayo, pag sinabing dayuhan ay parang salta ka lang dito, parang hindi ka kabilang dito. Kapag may mga foreigner o may mga dayuhan na pupunta sa ating lugar, sinisino natin yan, parang dinadance natin. Tapos parang nagyayabang tayo, sino ka ba? Hindi ka naman taga rito. Kami taga rito, kami taali. So kami may karapatan dito sa lugar na ito. So yun ang kanila ring attitude. Pero sabi ni Pablo, hindi na dapat gano'n dahil yung mga hintil ay hindi na dapat ituring na foreigner at saka dayuhan, kundi fellow citizen. So kapwa na tawag dyan ay kaisa na siya ng mga tao ng Diyos o ng mga pinabanal ng Diyos at kabilang sa pamilya na ng Diyos. So yung Israel ngayon, kaya susunod natin ay Romans kasi halos pareho din ang tema ng Romans, no? Chapter 1 to 11. Pag-aaralan natin iyon. Doctrinal iyon na sinasabi din ni Pablo sa chapter 11 yung ganitong tema na hindi na ang Israel ay nagmatigas, kaya ang ginawa ng Diyos ay pansamantala iniwan niya ang mga Israelita. Tapos bumaling siya sa mga hintil. So ngayon ay pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya uli babalik sa mga Hudyo. Sa panahon ngayon, ang mga hintil ay binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng Ebanghelyo at pag sila sumampalataya, magiging kabahagi din sila ng isang bayan. So kumbaga ang church, binubuo siya ng mga Israelita, ng mga hintil, ng mga hindi Hudyo. So iba-ibang bansa. So parang siya ay tinuturing ng Diyos ngayon, sa tingin niya, yun ang bansa niya. Yun ang bansa niya. Kaya halimbawa, kahit Israelita ka, kung hindi ka naman sumampalataya kay Kristo, hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. So, kabilang ka sa bayan ng Diyos physically, pero hindi ka kabilang dito sa spiritual na bayan ng Diyos. Hindi ka ligtas. So, ang kaligtasan ay hindi dahil sa pagiging isang Hudyo o Israelita na galing ka kay Abraham. Hindi yan. Ang pagiging ang kaligtasan ay hindi doon sa physical na genetics, kundi sa spiritual na pamilya o yung pagkabilang mo sa spiritual na pamilya ng Diyos, kung walang iba kundi ang iglesia. So tayo ay pinili ng Diyos. Kaya sabi rito, so member na tayo ng pamilya ng Diyos. We are members of His household. Ngayon, ito ang tanong. Paano nabuo yung iglesia? So paano nabuo ang bansa? Sabi doon, built on the foundation of the apostles. So siyempre alam natin ang iglesia nag-umpisa sa pangangaral ng mga apostol. Hindi siya nag-umpisa sa Old Testament gaya ng mga turo ng Reformed Baptist na ang iglesia daw ay nag-umpisa na sa Israel. Israel din daw iglesia din. So tapos inilipat daw sa hintil. O hindi na sa Israel, inilipat. Ang view natin ay ang iglesia nag-start sa Acts chapter 2. Bagaman at may mga iniligtas na ang Diyos na hindi Israel, kabilang sa bansang Israel bago yung Acts chapter 2. Pero hindi pa iglesia, hindi pa siya church. Universal pa lang siya na church, hindi local church. So ang ating view ay nag-umpisa ang local church sa Acts chapter 2. Nung mangaral si Pedro, brother, na ano ko eh, 3 buwan, naging 3 taon. At si Pedro naging Pablo. Si Pablo ay si Pedro ang nangaral na una na nakarinig yung mga Hudyo at nabuo muna ang church. Members muna mga Jews. Tapos later on, nagkaroon ng pangangaral sa mga Gentiles sa Samaria. Nagkaroon na rin ng church. Pero nung una, nagkaroon ng division. Ayaw ng mga Hudyo na Christian na makisama sa mga Gentile na Christian. So mayroong ethnical, racism. Pero kaya nagkaroon ng First Council, Jerusalem Council, yun yung First Council ng church. Dahil nga doon sa problema ngayon. So ayaw ng mga Hudyo na tanggapin sa church pagka hindi Hudyo. Ngayon nag-report doon si Pedro. Sabi niya, ako nangaral sa mga
sa Acts chapter 10 sa kala Cornelius. Ito ay mga Romano nakinig ng ebanghelyo na pinapangaral ko. Tapos narinig ko rin silang nagsalita din ng wika ko. Naintindihan ko, hindi naman sila marunong noon. Kaya ako naniniwala, sila rin ay kabilang sa iglesia. Tapos nagsalita rin siyempre si Pablo. Isa si Pablo sa mga ano doon mga gumising doon sa mga apostles na sabi hindi. Maraming mga pastor na ngayon na galing sa hindi Hudyo. So, tulad ni Tito, tulad ni Timoteo. So, sabi ni Pablo, dahil siya yung first missionary journey niya yun, in-report niya. Saka ako talaga, sinugo ng Diyos, hindi sa Hudyo, sabi ni Pablo. So, napakita sa akin ng Panginoong Hesus, nangyari yan doon sa Damascus, daan papuntong Damascus, sa Acts chapter 8 and 9, na si tinawag ng Diyos habang kanyang uusigin ang mga Kristiyano, ay sinabi sa kanya ng Diyos na ikay sinusugo ko sa mga hindi Hudyo. So kaya sabi ni Pablo, ako mismo ang evidence na ang mga hindi Hudyo ay kabilang talaga sa iglesia. So huwag tayo masyadong magmalaki. So hindi rin naman ng mga Hudyo, sige, tanggapin natin sila, pero huwag natin silang pakakainin ng pagkain na may dugo o yung dugo kakainin kasi igalang na lang nila yan. So pwede silang kumain ng kahit ano, pero huwag lang dugo. Kasi parang in respect sa mga Hudyo. So sabi naman ni Pablo, ay sige, kung yan ang inyong kondisyon, pero siyempre kung nasa kanila sila, later on, ay sabi ni Pablo, malaya na sila. Malaya naman silang kumain. Kaya lang, bilang respeto sa inyo, kung nandyan kayo, hindi sila kakain. Kaya nagkaroon dito ng division at si Pedro ay hindi na nakisama sa mga hintil. Dahil doon, kasi nga noong nagkaroon ng parang pag-uusig sa mga hintil na Kristiyano, si Pedro biglang humiwalay sa mga hintil. Tapos ayaw na niya makisama, kaya siya pinagsabihan ni Pablo, sabi niya, ikaw Pedro, apostol ka pa naman, di mo na iintindihan ang plano ng Diyos. Hindi lang ang mga Hudyo ang iyong dapat i-ministry, kundi lahat. At natuwid naman si Pedro. Sabi niya, ganun talaga pala. So, hindi ako dapat na magmayabang. At naging ipokrito siya . So, kanyang minahal din yung kanyang pagiging Hudyo. Dahil uusigin siya ng kapwa Hudyo, hindi na siya nakisama sa mga hintil. Mas minahal niya yung opinion ng mga Jews. Pero napatuwid naman si Pedro. Ngayon dito sa salitang built on the foundation of the apostles, dahil ang church ay natayo sa mga pangangaral ng apostol. Kaya nga ang apostol lang ang binigyan ng gift of miracles. Kaya may tinatawag tayo na foundational gifts o yung mga unang kaloob sa iglesia na paggawa ng himala, yung pagpa-prophecy, panghuhula, yung gift of miracles, paggawa o gift of healing, yan ay binigay lang sa mga apostol dahil tinatayo ang iglesia. Kailangan patunayan muna ng Diyos na ayan, nandito na nga ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita ninyo na talagang gumagawa sa mga apostol. So para maniwala sila at mabuo yung unang church, kailangan may miracles. Kaya mapapansin ninyo sa pagdaan ng panahon, sa aklat ng mga gawa ay nawawala na yung miracles. At dito sa mga aklat na ng epistles, sa mga sulat ng mga apostol, wala na talagang miracles. Hindi sila nag-perform. Hindi na sila nagpagaling. Hindi na sila, saang nagpapagaling, nasa Acts lang. Pagdating sa Ephesians, sa Corinthians, sa Philippians, sa Corinthians nabanggit yung speaking in tongues, pero maling speaking in tongues. Sabi, hindi yan. Para lang kayong kalimbang tunog. Hindi yan ang tunay na tongues. Tapos sa 2 Corinthians, wala na. Ephesians, Philippians, Colossians, Galatians, wala na yung turo tungkol sa foundational gifts. Ang meron na lang yung mga basic gifts for the nurturing of the church. Yung teaching, administration, yung gift of leadership, gift of giving. Wala na yung, hindi na tinlaka yung gift of healing, yung gift of miracles, saka gift of tongues. Tatlo yan. Saka gift of prophecy. 4 yang hindi na nagpatuloy.
Bakit? Pundasyon lang siya. So pag tayo ng foundation, hindi na kailangan magtayo pa ulit foundation. Sa foundation ulit. Ang foundation, limited lang siya. So mayroon lang 4 corners o minsan, kung malaki ang gusali. No? Figurative yan eh. Pag natayo na yung gusali, ang chief cornerstone, si Christ, yung turo ni Christ. And then yung foundation ay mga turo na ng apostol. And pag natayo na ang church, no need for other foundation. Hindi kailangan pa ulit-ulit na may magtatayo ulit. Kaya nga pag may apostol pa ngayon, nagpapakaya ng apostol, ibang nagtatayo ulit siya ng iba. Iba yun. Ba't ka nagtatayo ulit? Kasi ang apostol ay tawag dyan is builder. Builder. Siya ang tagapagtayo. Sinugo para mangaral ng unang doktrina. At yung doktrina nilang naipangaral, pag naitatag na yon, uulitin na lang yon. Hindi na pundasyon tayo. Naitayo na yon. Makikigamit na lang tayo ng pundasyon nila. At i-equip na lang natin ang body of Christ para sila mangaral din. Dahil nakatayo na yung foundation, hindi na kailangan magtayo ng iba pa. Ang foundation kasi teaching. Hindi siya literal na pundasyon o haligi. Yun. So, pag nakatayo ng haligi, doon na tayo bibase. Hindi na siya dapat magtayo pa. Ngayon, para maniwala ang tao sa teaching, kailangan may miracles. Kasi una siyang pagtatayo eh. Parang kailangan magkaroon ng physical na ebidensya na kayo ba talaga ang tagapangaral ng bagong katuruan na to, ng bagong tipan. So, dahil pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob ng himala, kaloob ng mga pagpapagaling. At saka ang kanilang mga himala ay talagang hindi gawa-gawa. Ang mga himala nila ay undeniable, hindi yung pinapahaba lang ang daliri. So, paa, si Todd White, gano'n. Siyempre, pagka ikaw naman ang may control di gano'n mo. Mas mahaba yung show. Tapos kunyari, pinapahaba mo, hihila mo, pantay na, hanga naman yung walang alam, diba? So, ang klaseng himala yun. O kaya naman ay sakit ng ngipin, gumaling, hindi yun ang himala ng mga apostol. Hindi yun. Ang himala ng mga apostol ay sa mga grabing sakit, hindi siya sa mga minor. Hindi yun. Hindi miracle kasi pag minor. Pag sinabing miracle kasi, major, patay na buhay. Ay, yun, major yun. Lumpo mula pagkabata, lumakad. Bingi mula pagkabata, nakarinig. Hindi yung nabingi lang kahapon o isang linggo lang. Kasi pwede talagang magkaroon pa yung ng chance na maliglig yung nasa loob. Hinagan mo. Yung mga prophecy, hindi gaya ngayon. Sabi daw ng isa, anong gusto mong ipag-pray ko in Jesus' name? Mag-miracle nawaan Diyos sa akin. Sabi na, ano ang iyong kailangan? Hearing daw, hearing. Eh di gustong papagaling. Jesus name, you are healed. Gustong magyabang. So sabi daw nung English kasi, sabi daw nung kumusta na ang iyong pandinig? How's your hearing? Hearing po, sa korte po hearing. May hearing po kami. Hindi po yung pandinig ko. Sabi niya, please pray for the success of my hearing. Diba? Yung palang hearing, yung hearing sa court. Tapos kumusta na yung hearing mo? Kasi magaling ka na ba? Hindi nga po ito. Hearing dito. Diba? Yung mga ganong miracle, hindi yan miracle. Saka yung answered prayer, hindi yan miracle. Prayer answered. Ang miracle kasi on the spot. Hindi siya yung parang lagi-laging pumupunta roon, tapos hindi gumagaling. First encounter yung miracle. Ano ba? Noon lang siya talaga nakaharap doon sa apostol. Hindi siya nagdalawang beses pumunta. Ayun yung miracle. Hindi yung parang pinagpipray mo, unti-unting gumagaling. Hindi unti-unti ang paggaling ng miracle. Hindi yun gift of healing. Hindi yun gift of healing. Ang gift of healing, gift of miracles is instantaneous, major illness, yung talagang invalid na siya, nakaratay sa higaan. Yun yung gift ng mga apostol. At saka directly siya given kasi. Maalala nyo na sila hiningahan ng Panginoong Jesucristo. Sinabi, sumain ng kapangyarihan. Di ba? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan talaga na magpalayas ng demonyo. Isa pa yun, yung pagpapalayas ng demonyo. Pero hindi din naman miracle yun.
Hindi yung miracle. Ang miracle is yung extraordinaryo na nakita mo na talagang wala na itong buhay. Ngayon naman, wala nakabuhay ng patay. Hindi kung talagang may apostol. Dapat may totoong nakabuhay ng patay. Hindi naman totoo. Si Wigglesworth, yung sa history na sabi nila, nakabuhay ng bata. Hindi naman totoo na nabuhay yung bata. Actually nga, pinatay niya pa. Kasi ginawa niya, kinuha niya yung bata, dinala sa church, inihagi sa pader. Ay talagang paano mabubuhay yun? Para daw basahan na pinagpatuhan. Buhay ka. Wala namang na nabuhay yung bata. Yung latest na sinabing nabuhay yung patay, sa Africa, pero patay na yung sa kunwari nakabuhay, namatay na rin. Yung pala, markila lang ng tao, markila din ng kabaong, ay namali dahil nasabihan yung isang punerarya na magre-rent ng kabaong, ay nagdala rin ng kabaong, ay isa lang naman ang kanyang nirent. Nag-away pa. Kaya na-reveal kasi nagdemanda yung isa na kinontrata na magdala ng kabaong. Ay nagdala rin siya, sabi nung apostol, nakarenta na ako sa iba. So naghabol pa yung isa, nung upara, doon sa kabaong. Tapos yun ding kunyaring patay-patayan, nagsabi din na ako binayaran lang later. Tapos akala mo talaga, seryoso sila, nanginginig-ginig pa, talagang ganun lang naman ang nangyayari. Wala naman talagang himalang totoo ngayon na galing sa tao. Ang himala ngayon galing sa Diyos. Like halimbawa, cancer, gumaling. Hindi yung tao nagpagaling. Direktang sa Diyos. Instantaneous gumaling. Pero hindi dahil doon sa pastor na nag-pray. Kasi wala nang gift ngayon na gano'n. Ang may gift ngayon ay yung preaching. Yan. Meron talaga mga pastor na mahusay sa preaching. Iba pag sila nag-preach. May pastor na mahusay sa teaching na iba pag sila nagturo, iba mas malinaw kaysa iba. Kasi yung isa ay ordinary lang, talent. Yung isa, binigyan pa ng extra kakayahan na magpaliwanag ng mga spiritual na bagay. Meron mang gift of administration, gift of helps, merong matulungin talagang tao. May gift yun. Yung tulong niya, hindi mo kayang gawin. Iba ka, ang tulong mo, limited. Siya, iba ang tulong niya. May extra mind siya. Kasi gift niya yan. Binigyan siya ng ganong kakayahan na maramdaman, yung empathy na makay gamit ng panyapak ng iba. At yun ang tunay na mga himala. Ngayon, gift of prophecy, wala na rin naman. Ang mga prophecy naman ngayon based on events, parang naramdaman nilang uulan. I prophesy uulan. Kasi bakit? Nakita mo madilim eh. Hindi ganun ang prophecy. Ang prophecy sa Bible, walang hint. At saka ang duration, matagal. Minsan 10 taon. Minsan 60 years, 80 years. Patay na yung nag-prophesy. Bago na ito. Ay ngayon, ang mga prophecy, ang gusto bukas agad eh. Kung bukas agad mangyayari o 3 taon, wala ngayon, nababalik na si Jesus. Lahat naman, PK lahat, wala namang mangyari. Noong 2000, yung Mayan, nanghula na mawawala na daw ang computer, hindi na daw mababasa dahil 3 siglo na. Ano ba yun? Based on that hint lang na kulang daw sa computation, ay lumampas yung 2000, naging 2001, wala namang mangyari. Hindi nag-fail ang mga computer chips, yung mga hindi mag-stop na daw kasi parang iniugnay na pag nag-stop ang pag-work ng computer, siyempre mag-stop ang internet, mag-stop ang yung mga nirarana ng mga yung mga computerized na aeroplano daw na GPS. I-reprogram lang naman eh, nanghula, hindi nga sila hindi nga sila nag-aral ng computer eh. Binis lang nila doon sa, ano man tawag, ng palapalagay lang. Tapos yung Mayan daw, calendar, tapos na rin. Parang nila, kinorelate na yung Mayan calendar daw, hanggang 2000 lang, hindi na daw sila nakagawa ng mga calendar. Computer din, baka daw mawala na pag nag-2000. Ay, patay. Ay, 24 years ago na. So, meron na lang mahuhula. Si Pastor Bear, kaya hindi natuloy yung natin dahil doon. Nagkaroon kami ng discussion doon. Siningit pa niya na darating na daw ang Panginoon within this decade daw. Sabi ko,
Hindi ko naman siya inano ng sobra. Sabi ko lang, wala pong nakakaalam ng oras ng pagdating. Ay araw, meron, hindi rin po, kasi na-miss niyan, may araw. Hindi wala nakakaalam sa araw ni oras. Akala niya walang or na araw. Hindi, sabi ko, Pastor, may word din na araw. Hindi lang basta oras. Hindi, pero hindi ko siya dinirect. Kasi, siyempre, naroon si Ate Mel, sabi din ni Ate Mel, ay, hindi na, parang tumabang na si Ate Mel, eh, umusapan na eh. Para paalis-alis na eh. Kasi nga, hindi rin siya naniniwala ng mga prophecy na siya daw ay sinabihan ng Diyos, na kaya daw hindi siya nakaalis, papuntang Batangas. I-ministry daw muna niya yung mga kamag-anak niya dyan. Napaka-special mo naman, no? Pinakausap ka na ito sa dami-daming mga bagay na mahalaga sa mundong ito. Ang mga bansa na dapat malaman natin kung ano ang direksyon, kung tayo ba yung masasakop ng China o hindi. Yung grabe sa inyo kasi pang buong mundo yan. Ang consequence, hindi pang pamilya mo lang, diba? Ba't naman ang Diyos, napaka-ano sa iyo, na ang binibigyan ng pansin kayo lang? Patong bansa natin, dapat ay, at saka ang ano ng prophecy sa Bible, laging may connection yan, either sa Israel nation and sa church. Wala siyang personal sa Bible. Lahat ng wala sa Bible may kinalaman sa pagdating ni Kristo at mangyayari bago dumating. At saka yung faith ng iglesia at saka yung kahinat na ng bansang Israel. Yun lagi, tatlo lang. Israel, church, at saka coming of Christ. Wala dyan yung personal na nakita kita, nahulaan ko na pinakita ng Diyos sa akin na ikaw ay pupunta sa bansang, di ba, Thailand. At doon ka mag-ministry. Katuloy, napipilitan, di ba? Apply. Nag-provide talaga ng nag-solicit para matupad yung hula ng pastor. Ay, umapaya yung pastor. Eh, di naman yun ang hula sa Bible. Hindi yun. Walang personalan sa Bible. Yung kay David, may kinalaman din kay Christ. Sa yung lahi manggagaling ng isang hari, yung mag-ahari. Pang buong mundo, mas scope nun eh. Hindi na sa kay David lang yun eh. Pang buong mundo kasi yung hari manggagaling kay David na mag-ahari sa Israel ay mag-ahari sa buong bansa, sa buong mundo, sa lahat ng bansa, sa buong mundo, sa millennial kingdom niya magaganap. Tapos ikaw naman, kaya sabi ni MacArthur, if God would speak to anybody, why not me? Why not those Pentecostals na walang moralidad? Ikaw pag-usap din lang ang Diyos. Pwede sa akin na. Eh wala lang ganyan eh. O, kung may ipag-usap ang Diyos, sabihin, ako ang pinaka-qualified. According sa biblical standard. Sino kayo? Mga ano siya noon eh. Sino kayo para usapin kayo? Yung mga nanghihingi ng tithes na pag nagbigay ka ng malaki faith mo, para yung the measure of your tithes is equivalent to the measure of your faith. Ay, di ko maliit yung tithes mo, maliit ang faith mo. Ay kung naibigay mo 100 lang, yung isa, wala kang pera di ba? Yung isa 1,000, ay di yung walang pera, pala. Ay, ang Diyos pala ay tumitingin sa kalagayan ng buhay, no? Gabi naman ng Panginoon mo. Ang Panginoon mo tumitingin sa kapal ng bulsa mo, hindi doon sa katapatan ng puso mo, Ay, grabe. So yun, wala na yun. Kaya nga, unti-unti nawala. At sa ngayon, we don't need them. Kasi tanda lang siya sign. Kasi sign gives. Kasi nga, di ba ginagamit ni Noel Espinosa, maganda rin illustration niya, in fairness. Na kung halimbawa, mayroong kang kaibigan, darating, galing ibang bansa, nung wala pang internet, wala pang social media, siyempre, hindi mo pa nakita. So, ang sign ninyo, yung kasuotan. Kunyari, kayo, para magkakilala, kasi magsasalubong kayo sa airport, di ba naman kayo nagkikita, sulat-sulat lang. So, anong suot mo? So, ganyan, pulang sombrero, diba? Ganon. Tapos dilaw, para maiba. Pag nakita mo, siya yun, kasi iba diba? Dilaw na pantalon, green na green na polo rin. Pag may nagkakareho pa sa iyo, kasi sapatos mo, yung kulay, yung brown. Para ka ng, diba? Taga-CR na
brown, tapos green, tapos yellow, tapos red. Tapos ikaw naman, ako mag-all black. Bihira din ang nag-all black. Nagkita na kayo. Uy, ikaw yan. Sign yan eh. Siya eh. Tanda niya na dumating na yan. Ito na. Eh di siyempre, isang beses lang yun. Hindi naman kinabukasan, ganun pa rin. Ang tayo, hindi tayo nakakilala. Di ba? Araw-araw, ganun pa rin ang suot mo. Di ba? So, ano na yun? Wala nang saysay. Wala nang saysay. Ba't napatunayan na ikaw na yan? Ba't kailangan mo patunayan ulit-ulit na ito na ang church? May nangyari na talaga. Nakasulat na eh. So there's no need for other events na ganun pareho pa rin dati. Para kasi lack of faith na yan eh. Lack of faith, lagi ka nangihingi ng sign. Pahingin ng sign, pahingin ng sign. Ano ba yun? Ganun. Meron nga akong isang from church eh, na doon. Matulong sa akin. Bigyan ko ng ganun. Parang ayaw maniwala. Consult pa rin dito, consult pa doon. Tapos, sasabihin mo sa akin, pwede siguro yung ganito. Sabi ko, gusto sa totoo lang, hindi na kita matulungan. Kung yung mismo ibinigay ko, ayaw mong paniwala, yun ang ultimate na sign. Tapos consult ka kayo dito, hindi naman alam kung ano yung sinasabi, dahil hindi naman abogado. Yung isa naman, kinonsultin niya, baka daw pwede yun. Pastor, madaanan ko na lahat yung argument na yan. Oh. Kung hindi pa sapat yan, yung dokumentong yan sa'yo, wala na akong maitulong, hindi na ako nag-chat. Bahala ka na sa buhay mo. Ganun din, di ba? Nasa Bible na ang sign, nandito na lahat, natupad na. Nagkaroon na ng miracles, nagkaroon ng build and church, nagkaroon ng speaking in tongues. So, ba't kailangan ulit-ulitin natin yan? Ba't nakikigaya tayo doon sa mga binigyan ng kaloob? Eh, genuine sila eh. So imagine, ikaw, ayan, mag-iimbento ka talaga pag napapunta ka sa church na may tongues, kasi kanilang i-judge, wala kang Holy Spirit eh. O di para ikaw ay ma-justify mo, may Holy Spirit ka, mag-imbento ka talaga. Kasi ako nag-imbento din noon eh. Kasi tuturuan ka naman at i-twist mo, pilipitin mo ang nila mo, pilipitin mo nga. Tapos sabihin mo, praise the Lord, hallelujah, amen, diba? Glory to God, diba? Ayan na yun, sabi mo. That's the Holy Spirit. Ang Holy Spirit? Ikaw yun eh. Ano to? Ikaw na pala ang Holy Spirit? Siya pala ikaw ang nagturo eh. Di ikaw ang Holy Spirit. Siya ano madaling turuan ng speaking tongues siya. Sige ko. Pagkalabas yun talaga. Hindi ka aral. Iba naman yun eh. Yun na may tongue twister yun eh. Nag-twist yung tongue niya kasi. Ang dami nagkagaya. Di ba naman nagiging katatawanan pag nagkagaya lang? Hindi naman totoo kasi totoo si Go. Pero itong iba nagkagaya lang. Ganun din yung speaking in tongues. Totoo yung sax. Tapos ginaya ngayon, nakakatawa. Kaya nakatawa yung ibang tao kasi ano pinagsasasabi nito naman nakakaintindi. Ay yung una namang speaking in tongues may nakakaintindi. Di ba? Kaya nagiging katatawanan. Ito, di ba, napaka-simpleng halimbawa, totoo siya. Hindi natin pinagtatawanan. Di ba, nagsalita siya yun. Unique siya. Walang katulad. Kakaiba. Walang taong ganyan. Walang taong nakakita ng Pilipinong ganyan. Na pag doon sa salitang aral, kailangan pa bang aral? Pero tapos na yung word. Pero sa pagkatapos doon pa, aral. Di ba example siya? Di ba ayaw mo nga gawin? Dahil nga pangit, di ba? Hindi nga nangyayari. Bakit ko sa farm? Farm. Farm. Doon. Farm na. Sabi, ano daw ang title pag ginawang movie? Sabi ko, Alice in Farmland. Di ba? Alice siya sa farmland. Di ba? Ang ganda. Sakto Alice in Farmland. Pero yung nagsasalita daw ng ibang wika, pag wala daw nag-translate, para sa sarili lang daw yung nagsalita. Yan sinasabi na. Pero pag may nagsalita daw na line din, ito mga anak.
Meron isa dito na palinigan na sila. Karinigan na. Tapos sasagot din yung isa. Mga anak, huwag kayong musga. Mayroon dito sa inyo hindi nakatuon ng atensyon sa akin. Kasi huwag kayong mangusga pang hindi kayo husga. Ano talaga, nakakasapilitan eh. So sabi diyan, no? So, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So tayo ay inilitulad sa isang building ng iglesia. Ang nagtayo ay mga apostol, ang cornerstone ay si Jesus Christ, ang kanyang mga pangunahing katuruan, mga kanyang lahat ng katuruan, yun ang chief cornerstone. Yung pag-explain ng mga apostol sa katuruan ni Jesus, yun yung foundation. And then tayo bilang isang iglesia, kahit saan kagaling na lahi, tayo inilitulad sa isang building na joined together. Tayo lahat ay magkakasama. At tayo tinatawag na banal na gusali ng Diyos. Sabi, in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives. Yun ang dahilan kaya tayo naging holy temple, hindi dahil sa templo siya na physical, kundi yung banal na espiritu binigay sa ating lahat. Yun ang ebidensya na ikikabilang sa bayan ng Diyos. May banal na espiritu na nakakaunawa tayo ng isang pangunawa na alam natin ang kahulugan ng isang katuruan ni Jesus dahil sa banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan nyo. Dahil kung walang banal na espiritu, hindi natin maunawaan yung pundasyon. Hindi natin mag-grasp kung ano yung mystery nito. Mystery ito, sabi ni Pablo, mystery ito para sa mga Hudyo kasi akala ng mga Hudyo, sila lang eh. Wala talagang Hudyong nag-akala na pwede palang makasama ng bansang Israel sa isang grupo ang lahat ng higit na itinuturing nilang marunong. Na ibinawal ng Diyos sa Old Testament, huwag kayong makisama sa mga. Bakit ngayon pala sinasama sa atin itong mga aso, itong mga baboy? Diba? Sa paningin nila, tayo ay ganun marumi. Kaya nga sabi ng Diyos kay Pedro, nung siya ay magpakita ng pangitain, na yung lambat na punong-puno ng maruruming hayop, di ba? Bago siya pumunta kay Cornelio. Kasi Cornelio kasi, marumi kasi hindi yan eh. Pupuntahin siya ng Diyos doon. Sa pamagitan ng mga mangulti ng katad, di ba? Na habang si Pedro ay nagkaroon ng pangitain, mayroon namang isang mangulti ng katad na mananampalataya na nakakita rin ng pangitain na para papuntahin nitong Cornelio si Pedro. Kaya sumunod si Pedro dahil ganun. Naunawaan niyang kahulugan. Sabi ng Diyos ay magpatay ka ng hayop at kumain. Bawal lang hawakan yung mga hayop na yan sa Old Testament. Bawal. Ikaw nga ay makadikit lang sa maruming hayop. Marurumi ka rin, ceremonial. Pinagpapatay ka pa. Kasi pag pinatay mo, susago ang dugo. Kapatid dugo. Ang dugo nga, kabawal-bawalan yung dugo na hawakan o matilamsik ang kanyan, lalo paggaling sa maruming hayop. Yun ay panghanto. Yun ay sacred, ang blood. Tapos pinagpapatay pa, tapos kuhain pa. Diba? Hawakan niya, papatayin niya, matitilamsikan siya ng dugo. Tapos, kakainin niya, di ba niluto? Diba? Kasi symbolic lang siya. Symbolic na. Yung marumi, nilinis ko na. Yung mga hindi tuli, yung mga hindi na marumi, sa paningin ninyo, ay nilinis ko na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ay nahuhugasan ng dugo ni Kristo at sila ay kabilang na rin. Kaya pagkatapos ng pangitain na yun, pinapunta siya ng Diyos sa pamamagitan ng Simon na mangungulit din ng katad, yung gumagawa ng katad. Tapos, nangaral siya kila Cornelio, ay sa bahay ni Cornelio, siyempre, natural, mga Romano yun, mga hintil yan, marumi. Tapos may kasama si Pedro, presumably, ang kasama ni Pedro, hindi ibang apostol, hindi lang binagit ang pangalan. Ngayon, habang siya nangangaral, biglang nagsalita ng wika, yung mga Romano. Ngayon, ba't naintindihan ni Pedro? Ibig sabihin, Aramaic ang sinasabi. Kasi si Pedro naman din nakakaintindihan ng language yan. Aramean lang. Ngayon, hindi sasabihin ni Pedro na ibang wika kung marunong sila. Ibig sabihin, hindi yan marunong ng Aramean. Mga Romans yan, Latin ng salita. Pero bakit magsalita ng salita ko? Tapos ang salita nila, pinupuri nila ang Diyos. Ibig sabihin, nagsalita sila ng Latin, itinatranslate sa tenga ni Pablo.
yung Latin into Aram. Ni Pedro pala. Ni Pedro. Yun ang speaking in tongues sa akin. Yun ang aking thesis. Sa isang thesis ko. Ang speaking in tongues ay hindi speaking per se, but translation of the spirit of the tongue to the ear of the language of the hearer. Kasi kita mo, ang dami nila. Nasa 7 languages. Taga-Bitinia, taga-Phrygia, Pamphylia, taga-Ehipto, iba-ibang wika. Pero nagsalita si Pedro, isa lang yung sermon. Naunawaan ang lahat. Ibig sabihin, simultaneous translation of the Aramean language ni Peter. Yun ang hirap eh. Hindi kayang gayahin yun. Ng kahit sino. Only the Spirit can do that. Kasi pwedeng halimbawa ikaw, mag-invento ka na nag-speak ka in tongues, pero nag-aaral ka pala. Kaya yung iba, pinag-aaralan nila talaga yung language nung kanilang pipreach. Tapos sasabihin nila na hindi ko naman inaral yan, nagsisinungaling. Para lang may power siya, o para may authority siya na, uy, may Holy Spirit ka. Pero noon walang aral yung mga yan, ng ibang wika. At saka hindi rin nila na yung mga nakikinig, hindi naman nila maintindihan yung sinasabi ni Pedro. Kasi iba-ibang language yan eh. Hindi naman sila nakatira doon. Sa ibang bansa na sila, mga Hudyo. Lumaki na sila doon. At first time, marami doon, first time lang nakapunta sa Israel. Dahil nasikat na sikat yung resurrection ni Jesus. Kumalat siya sa buong mundo na nabuhay na magmuli si Jesus. So, noon lang naman sila nakarinig na may nabuhay na gano'n, tapos nangangaral na siya anak ng Diyos. Napaka-intriguing sa kanila. Kaya yun yung first ever na talagang massive ang visitors galing sa iba-ibang bansa. Namang Hudyo rin. Ang tawag dyan, pilgrims. Kaya noong nabuo ng church, ayun na nilang umalis kasi may lang interpretation. Akala nila, noon na itatayo ang kingdom. Kaya yun ang umalis. Kaya nagbintahan na sila ng mga lupa. Kasi Ananias at Sapphira, nagbukang pera si Sapphira. Nagbenta ng mga lupa, tapos hindi binigay. Ay napapunction pa ang miracle nun. Meron pa nung mga sign gifts, kaya pagka ito'y nagsinungaling sa Holy Spirit, patay ka. Ay hindi na mangyayari. First ever lang. Tapos ginagamit ngayon na baka mamatay ka rin. Pagka, hindi nga, kasi unique siya. Unique yung kamatayan nila. Hindi na yan gagawin pa ulit. Dahil during that time, yun ang foundation pa ng church yan. Kabilang pa sa first group of believers. So nagwa-warning lang ang Diyos na ito talaga ang church, hindi pwedeng lukuhin ito. Ito narito ang hand ng God, ang protection ng Diyos. Siya ang Diyos ang nagtatayo nito at lilinisin niya yan kanya. Wala makakapasok dyan na sinungaling sa church. O ngayon, ganun paganahin ngayon, di lahat patay. Sino nagtatapat dito ng tithes? Kahit isang sintimo, hindi niya nalilisanan yung isang sintimo. No, kinukompute nila yan. Pag ganitong earning mo, diba? Ganitong hayop mo sa buong tupa. Yung pinakamaganda na tupa na isa is 10% eh. Dadalhin mo yan sa templo. Bibigay mo sa mga yan. Iahandog mo. Ay ngayon, patay lahat talaga. Wala talaga. Kasi nabawa ikaw, may utang ka, unahin mo ba yung tithes? Bayaran mo muna yung utang mo, di ba? Sisingil ka na, ang sira-sira ng patotoo mo, nagtatides ka pa, yung pinangutangan mo, sama na ng loob sa'yo, di ba? Tapos nakita niya, ang dami mong pera, binibigay doon. Iyon munang linisin yung utang mo. Kahit paunti-unti, pero paunti-unti ka rin, makabigay ka rin sa tawa. Hindi iyang compulsory, para sa Hudyo lang yun. So, but anyway, yun yung ano nangyari. Kaya, siyempre, ang dami nila, 3,000, di ba? Sa kakukuhang pangkain nun. Ay dumating sila, tapos hindi na umalis. O hindi sila, nakikitira sila sa mga bahay ng mga Kristiyano, Hudyo. Naubusan na. Ay, saan tayo kukuha ng pagkain sa 3,000 kataong ito, walang trabaho? Di ba? O, nagbentahan sila. Hindi na pwedeng gawin ito. Wala namang ganun yung sitwasyon. Eh, ginagamit ito ngayon out of context eh. Kaya, sacrificial giving, pati alahas mo, bigay. O kung may ginto kang pustiso, buhin mo. Nahandog mo. O, totoo sa ibang church yun. Yung pustiso may pinaginto. Talagang sacrificial giving. Ang alis mo, wala ka nakikita. Ay, hindi sa kanila no. Sa amin pala no. Ginlo. Pag yung wala ng pambayad sa utang sa tulad ng tubig, ilaw, kasi siyempre puputulin yan. O, sacrificial giving po. Una muna, tithes.
Tapos offering, tapos sunod mo yung sacrificial, bus na di ba? Sacrificial na yun. So wala ka nang ibibigay, di ba? So kahit anong nasa katawan mo, ikaw, sing-sing, relo, ngiping ginto, lahat. Bigay. Talagang, may mga ngipin talagang ginto na postizo, na solid. Kaya tanggal nila yun. Doon. Ito, may chance sila yung ganun. Maski nga dito sa LBC noon, yung mga bata, cellphone. Kaya walang pera ang mga bata, ay nag-preach si Bilin. Ay, ang galing ni Bilin hanggang maiimog ka, iiyak ka eh. Nagyuyukumos nyo ng pera. Siyempre, 100. Yuyukusin nyo, tapos babagsak. Tapos, tatanungin, ito bang perang ito na wala ang value? Magkano ito? 100. Nang itapon ko ito, 100. Ang aking yukumusin, 100 pa rin. Ganyan ka sa paningin ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, ibigay ka atin ang the best. Ay, iyak ka na naman. Tapos may music yun. Kasi talagang yun, tutugtugin mo ito. May operator siya. Nagbenta ka sa akin ngayon ng CD, uso ng CD. Sabi niya, ano ito, pastor? 50 pesos na. Ano ito, pastor, ng gamit? Pag prayer meeting nyo, paandarin mo. Talagang iyakan. Sabi ko, ang patay na ito. Emosyon lang pala ang habol natin dito. Hindi katotohanan, di ba? Iiyak nga sila dahil sa music. Tapos sabayan mo ng panalangin mo yan. Pagka talagang imot na sila, sabayan mo. O, di ba? Sabi nga niya sa akin, pwede ako hindi bayaran na pag-praise. Prosyentuhan, pastor. Kung halimbawa, mas malaki yung tithes and offering. Nung nag-preach ako, 10% na lang ako. Siyempre, gagalingan niya para dumami. May pastor ka, kagatin yun para dumami rin. Ano tayo? Nakuhan tayo dito. Aartihan lang daw niya. Tapos, patay. Kaya, yan, ganyan. Yung pag-over yung hindi mo alam ang background, akala mo gano'n na nagbigay sila kasi talagang gusto nilang magbigay lang na walang, may pangyayari. So, tsaka yung mga balo, yung mga may mga dumating din na hindi naman mayaman, di ba, mga mahihirap. Talagang, nagkaroon sila ng nag-set aside sila ng grupo ng mga deacons na asikasuhin nila pagkain ng mga nangangailangan. Pinapakain nila yun, binabahay nila, binibisita. Dati mga apostol, sabi niya, hindi na namin ito kargo, kami pa mag-aalaga sa mga balo, kami pa magpapakain. So, mag-elect tayo ng mga godly men na sila na yun doon. Doon nang galing yung prinsipyo ng mga deacons at deaconess. They are the ones to supply the needs of the needy and to help the needy. Pero yung mga magpipreach lang sila. So wala nang mga apostle, wala nang mga faith healer. Faith healer meron, pero yung true healer, wala. Yung mga albularyo meron. Mga albularyo din ng mga Christian, meron. Albularyo na yun. Hindi yung tunay na sa Diyos ang ginagawa niya. Wala nang totoong. Kita mo na biktima pa kayo, di ba? Kailangan daw bumili ng tupa. 6,000, di ba? Tupa. Magkano? 12,000. Pero nasaan yung tupa? Hindi mo nga nakita. Napadala ka lang, di ba? Kasi iaalay daw yung tupa. Remote offering. Sana kung i-video man lang, no? Natadala yung sana. Kasi daw, parang yung nanay ko mali. Mag-aalay sila ng tupa, bibili. Pero wala sa lugar. Scam talaga. Walang proof na bumiling tupa. Ay dahil gusto mong bumili. Ay sana kung naipagkamot sa doktor, sana at least may nagawa. Online pala siya na retailer, no? Online retailer yung ang galing nun na. Naka-invento siya online retailer. Online retailer. Galing siya sa kalukuhan talaga. Yaman talaga. Ay kung marami siyang ginagawa, di ba? Maraming sa probinsya po siya pumunta. Oo. Maligat. Kaya nililigo po niya. Oo, yun, di ba? So, tatargetin niya yung mga walang alam. Oo, di ba? Kasi ang naloloko yung gullible, yung kulang sa alam. Hindi ka naman maloloko pag alam mo. Napakdala po ng magic. Na magic po.
May magic. Sorcery pa yun. Kulay na magic tricks. Magic tricks. Sa itlog, binabasa po niya kasi meron ng parang pong kalawang na parang karayan po na maitim na. Nasa loob ng ito. Oo, yun daw po ay galing sa loob ng katawan. Yun daw po yung ginagamit pang ulam. Nasa loob na ng katawan. Pero Oo, nung karayan. basagin, lumipat sa ito. Wow, very good. May magnet yung itlog. Tapos walang hindi. Kasi bakal yun, di ba? Paano napunta sa itlog? Ang scientific explanation, may magnet. Ang tanong, paano lulusot? Yun na naman, wala. May butas pala. Ay, baka sa puso. Ayan, kakatawa lang na nakakalungkot. Parang meron Na po, nakaka... Tapos po yung asayte na yung pong mga asayte. Aswete. Yun. Atsuete. May parang may ginawa din po silang gano'n. Asete di mansanilla. Oo, ganun po. May ginawa din. Pero ganun din po siguro tinaman lang nila ang lipat sa Nagayan. 250 po, pero ganun din po yung sa tindahan. Bumili lang na Niripak. 20 lang, tapos sa kanila po 250. Gawa Niripak. daw po nila. Para mas mahal. Sila na ang humawak. So wala rin pagkakaiba sa mga Christian faith healers. Kapag sila ang humawak, may power. Gaya yung charito ni Juan. Yung charito ni... Yun hindi nila matitip. Nakalukuhan yun na magic. Mga ano yung mga pag-animism, mysticism na yun daw tinapay, Amy Domingo, na pagka sila ay online, na Lord Supper, yung tinapay na yun, na kailangan bilhin mo sa kanya. Magpa-participate ka sa bahay, sila habang naka-record na yun kadalasan recorded lang naman yung kay Amy Domingo. Tapos hindi mag-Lord Supper, gagaling niya. Tapos yung mga tinapay sa inyong bahay, at gagaling kayo sa inyong sakit. Ganon din yan. Yung tinapay sa Lord Supper, ginawang yung parang magic tinapay. Binibili sa kanila. Oo. Binibili sa kanila. Sa mga magpapartake na. Magpapartake ka. Kasi pag nahawakan, ibig sabihin, meron siyang mystical power siya mismo Na pag siya yung nag-conduct nun, somehow parang may power yun. Kasi siya yun di ba? Iba. Tapos yung Diyos din, meron din. Dahil nagpa-participate sila dahil ang dahilan sa likod doon, nagpapagaling daw yun ng sakit. Di ang interest ng tao, hindi talaga alalahanin yung realidad na sinisimbolize noon na si Kristo ay namatay, kundi participate ka kung mayroong powers na magpagaling din yun, di kahit diba? Gagastos ka talaga para bibili ka ng mga Diyos na yun. Ikita na naman. Samantala nakalagay mo na kung kasalanan ka tapos mag-party ka. Hindi ka pwedeng mag-participate. Sa kanila, pwede yung i-offer sa lahat. Kaya nga online, di ba? Kasi kung gusto mo, participate ka. So dahil doon, magpa-follow ka na sa kanya, it's one way of attracting din yung followers sa Facebook. So ang daming nanonood. Siyempre, ikaw ba naman? Okay, kung mayroon kang mystical na ganoon, magpapagaling ka through bread and wine, abay, dadayuhin ka ng mga likers, di ba? So ang tanong, charito, ang ituturo mo, pagka ikaw ay tumanggap na, salita lang, tanggapin mo sa salita, na si Kristo yung tagapagligtas, ay di Christian ka na. At hindi ka na kailangan pang humingi ng tawad ulit, kahit kailan. Dahil isang beses ang pagpapala. Kasi ang grace, free. Ang grace daw ay full grace, hindi half grace. So ang nagtuturo daw na kailangan pang magsisi, pag nagkasala ka bilang Kristiyano, after mo na tumanggap, half grace ka. Kasi ibig sabihin, hindi pa grace, hindi pa full. Kasi kailangan mo humingi ng paulit-ulit ng tawad Hindi niya pinag-differentiate yung forgiveness unto salvation and forgiveness unto fellowship. Yung good fellowship with God. Yung pakikisama, yung paghingi ng tawad, hindi para patawarin ulit, na parang maligtas ulit. Kundi patawarin para bumalik ng dating masaya at maayos na fellowship sa Diyos, yung pakikisama mo sa Diyos. For sanctification, not for salvation. We ask forgiveness for sanctification, not for salvation again and again. Sa Kanya, isa lang ang forgiveness during salvation lang. Pag saved ka na, no need for asking for forgiveness anymore. Kaya kulto talaga, kulto. Kul na kulto.
2. Kalkol. Eh, ang dami naniniwala. Yung mga sila ate Nene naniniwala. Si Maki. Pabor yan. Si Maki. Pabor na Si pabor. Jimmy. Kuya Jimmy. Sabi niya ate Nene, si Kuya Jimmy. Ganun. Siya pala ang nagdala kila ate Nene, si Kuya Jimmy. Sabi rin. Dating alliance. Tama ko. Dami nga nabiktima ngayon ng mga dating reform. Ano na naman, Domingo, nakikita ko. Mga dating naniniwala sa Calvinism. Ngayon, Domingo na dali na siya. Wala na. Dali. Dali na. Doon na rin siyempre yun. Tsaka mga churches nila naka-affiliate na. Hindi na talaga mahirap ng ano yun ulit sa katotohanan. So, yung foundation ng mga apostle, doon tayo. Tsaka hindi kailangan ng adjective sa grace. Grace is already superlative. Pag grace, hindi mo na kailangan dagdagan ng full grace. Half grace, either grace. May ganun ba? Ang grace is grace eh. You cannot add something Branches, or walang level yung grace din. Nasa kaya ako dito. Walang gospel, full gospel. Oh yun, tulad dyan, full gospel, half gospel. Sinabi ng gospel, kompleto na siya. Pag gospel, ebanghelyo na mabuting balita na yan. Hindi pwedeng mas magandang mabuting balita. Buong magandang balita. Buong magandang balita. Kalahating magandang balita. Pwede bang ganun? Kalahati lang yung magandang balita. Hindi yung magandang balita. Up-truth lang yun eh. Eh sila naman ang mahilig magdagdag. Wala naman sa Bible yun. Hanapin mo yung full grace. Wala. Maaaring nasa ibang malayong word talata. Diba? Full knowledge of Christ. Idudugtong mo yung grace doon sa napakalayo na lugar. Ang tawag doon ay yung collapsing the text. Kukolapse mo para maidagdag mo dito. I-collapse mo yung mga i-collapse mo yung lahat ng surrounding text. Idikit mo ngayon sa text na gusto mo. Kino-collapse tapos idudugtong binibridge dito sa isang text or ikino-connect. Out of context na yon. Hindi na yun ang intention ng author. So ngayon, gagawin nila yun ang totoo. Yun ang tama. Kaya pag may nagturo na kailangan pa natin gumawa ng mabuti at idagdag ang ating mabubuting gawa sa kaligtasan natin. Yan po ay half grace. Meron din false grace. Meron false grace. May nabanggit sa akin yung cheap grace. Cheap grace. Cheap. Walang cheap na grace. Grace cheap. Grace is precious. Hindi, kasi ang context, grace of God. Kasi ang ano nila, Grace of God siya eh. dahil palaging okay lang na palaging nagkakasala kasi ligtas na. So, ang ano yun, sabi niya, cheap ba yung grace? Yung gano'n. Yan ang kanyang pagka... Ayun. Kailangan na rin gawa ng ano eh. Cheap ba yung grace? Kasi napaka-cheap. Kailangan mo Okay lang kahit ano nang gawin mo. Kasi save ka na. Yun, Ay, di ayos. birthday. Napaka ano na. Birthday. Kawawa ang naniniwala. Hindi, ito problema. Hindi nangyayari ang sinasabi nila. Kasi may connection pa rin yan. Ito yun ang foundation eh. So parang gusto nila makisakay sa foundation ng apostol. Na sila rin apostol din eh. Na sila rin ay may power din. Parang walang pagkakaiba kami sa mga apostol. Parang they are borrowing authority from the apostles through teaching of this apostles' teaching na may connection sa kanilang mga kaloob bilang mga apostol. Iba ang gifts ng Diyos sa apostol. Iba ang gifts ng Diyos sa mga preachers. Tayo is teachers and preachers but not apostle. Hindi tayo pwedeng tawaging apostles by definition na tayo yung mga sent out ni Christ mismo. Kasi first hand sila talaga sila. Kasi sila yung mga galing kay Kristo direct. Si Pablo nga, pinakahuli. Talagang nakita niya si Jesus Christ sa isang vision, sa revelation na siya yung sinabihan. Kausap siya. So direct siya, si apostle siya, qualified siya. Walang apostles na kasi ang apostles, direct siya, directly appointed by Jesus Christ himself. And witness siya ng buhay ni Christ. Witness din siya ng resurrection, na buhay na magpuling katawan. Witness siya, at kasama siya ni Christ.
Dapat. Isa yan sa kanyang requirements. Yung mga naglalabas sa apostles, ano wala. Wala yung meaning. At saka ang apostle ay bilang lang ang foundation sa New Jerusalem. Nakasulat sa bawat foundation yung name ng 12 apostles. So kung may apostle na totoo pa, dadagdagan dapat yun. Ibig sabihin, may pundasyon lang talaga na yun lang ang tagapagtayo. 12 lang. So hindi na pwedeng dagdagan ng tagapagtayo. Hindi na. Nakatayo na nga sa heaven. Yung nagsisimbolize sa kanilang role. Kasi sa kanila natayo ang church. So, New Jerusalem symbolizes the church. And it is built on the foundations of the 12 apostles. Sila yung nagtayo. Kaya nakalagay sa bawat foundation yung pangalan nila. And I'm sure sila Peter, Bartolome, diba? Matthew, John, except Judas Iscariot. Yun, wala na yun. Maaaring si Paul ng isa doon. Si Matias kasi hindi naman siya naging active sa role niya sa apostle. Pinili lang siya kasi ng mga tao. Nila Peter. Ang yuko, si Paul talaga. Ang 12. Kasi sabi ni Pedro, ay palitan siya. Wala naman sinabing pagbutuhan. Sino ba magpapalit? Tao ba o Diyos? Sila ang nagpalit eh. Ba't sinabi ba sa Bible pagbutuhan? Wala namang nakalagay na pagbutuhan. Ang Diyos ang magpipili. Hindi pwede kasi ang pipili tao. Hindi siya apostle pag ganun. Kasi hindi siya directly chosen by Christ eh. So sasablay na siya sa unang requirement. O si Matias, pinili lang ng mga apostol. Ang isang requirement ng apostol, directly appointed by Christ himself. O hindi siya qualified. Doon sa criteria na yun, kasi dapat mag-decide kung sino ang alipin niya o servant niya, ay di yung hari. Hindi pwedeng mga tagapayo lang yan, ako pipili para sa iyo. Hindi pwede. Kaya i-believe talaga si Paul yan. Sa common sense logic. Hindi si Matias, minsan lang nabanggit. Ilang beses lang doon sa Acts chapter 2. Tapos nag-die down na yung pangalan ni Matias. Wala na, hindi na nabanggit pa ulit. Kasi kung siya kasi is active, sa kanyang role, sa apostle, tiyak yan mababanggit yun. So, ibig sabihin, kasama lang siya talaga. Hindi siya binigyan ng kaloob na kaya ni Pablo, na nagpapagaling si Pablo. Na may sakit. Ito si Eutico, di ba, na nahulog dahil sa haba ng sermon ni Pablo. Nasa bintana, nakatulog sa sobrang haba. Di ba? Patay. Patay siya. Patay talaga. Kasi ang taas eh. Jadi, pinuntahan ni Pablo, binuhay. Binuhay talaga ni Pablo si Eutico. Kaya bawal mahulog pagka Bible study. Baka mahulog. Parang si Reynan Tigalan. Hindi prayer meeting kami. Parang nagpapaano na super spiritual siya. So, siya talaga, marami siyang alam. Hindi mo siya matuturuan talaga. May sariling interpretation. Magaling ako pinili ng Diyos. Ako ang leader. Di nakatulog habang prayer meeting. Nagpipray pa yung iba, malapit na sa kanya, tulog na. Di ginising mo ito. Ikaw na. Biglang tumayo at kumanta ng yung give thanks sa kala niya. Tapos na. Karamihan, pag tapos nakakanta na. Yung biglang sa isip niya, pungatan siya, tumayo at give thanks. Kaya na nakakanta. Napahiya ko. Super spiritual. Mahirap magpa-super spiritual. Baka ma-judge. Kamali ka yan. Kaya nga yun ganun din, hyper grace. Wala nang kasalanan, hindi na kailangan humingi tawad. Marami na noong variation noon. Kaya tuwing magsasabog, yung isang kamay Bible. Pero pupunta ka sa bungal ko. Hawak mo yung Bible sa isang kamay, hawak mo manok sa isang kamay, magsasabog ka. Total ako na may parang literal niya. Ako'y ligtas na.
Magkasala ako. Magaling siya eh. Magaling Meron nga mag-isip. ako doon sa Magaling mag-isip talaga. Napakagaling nga. Pag tinuruan mo na kailangan natin humingi pa ng tawad. Buong pamilya yun, aakyat doon sa itaas ng church yun. Matutulog, tutulugan ka. Kasi yung church, meron siyang sabon niya. Meron bang bed sa itaas. Yung nakapatong ng mga kahoy na pwedeng higaan. Nag-aakyatan pagka yun ang turo. Eh, yan naman lumabas kasi baka maiwanan ka ng rapture. Kaya naman makinig sa pastor. Ayun, that's a problem with building your foundation on the wrong, diba? Building your church on the wrong foundation. Kasi natayo yung church nila, mga apostol na nagpapanggap. May power. Huwag yung paggamot. Pagka nagpagamot ka, kulang ang faith niya. Kasi yung lack of faith, pag nagpatingin ka sa kahit dentist, wala kang faith sa Diyos. Name it lang, claim it lang. Kaya yung isang anak niya ay na pag magagana yung uso, batang lalaki. Kapag magana po siya sa uso, umiiyak yung nanay, gusto ko sasabihin, gusto ko pong tulong sa inyo kasi bawal po sa amin na kami ng tulong sa mga doktor. Ay, diba? Eh, may mga antibiotic ako. Sabi ko, tinignan ko, ay, yung ngipin niya, patuloy ang tusok, pataas. Pag ganun, bumaon sa niya, labi. Kasi laging na kukis-kis, bumaon na yung tapos namagana, na siya. Nagnanana. Eh, di sakit nun. Sabi ko, sis, pwede bang peran kita mag-antibiotic naman. Puro pastor, di ko na kaya talaga. Kahit kagalitan ako ng asawa ko. Eh di gumaling, nasa antibiotic. Aba, akala ng lalaki dahil sa faith niya. Sabi, kita nyo na. Just by faith. Sa faith lang talaga. Nagmalaki pa. Gusto kong sabihin, hindi po, nag-antibiotic po yan. Ay, magkagalit naman, di ba? So, gawin mo na lang yung part mo. Grabe talaga. Tapos hindi nga pinag-aral ang mga anak. Dalawang babae dalagitan na, yung isa ay 14 na ata, school na, yung isa naman ay 12. Ang grade 3 lang tinapos, yung isa. Yung isa, hindi, grade 4, yung isa grade 1, gano'n. Sabi ko, ba't po hindi na po pinag-aral? Sabi ng pastor, huwag nang mag-aral dahil malapit ang dumating si Jesus Christ. So, anin mo pa daw yung pag-aaral? Anin pa daw yung kaalaman? Eh, bali wala na rin. Diba? Kasi, pero mo, nag-aaral ka, nagpagod ka, tapos dumating na rin, wala ka naman pakinabang, di ba? Ay hindi po, wala pong sinabi kung kailan. O, di naniwala naman, ang pinag-enroll, di, nagtaka naman ako, at pareho ng grade 6. Ang ginamit pala ay Form 137, ng iba, inirase-erase at pinalitan ng pangalan. O, di na-detect. Lalo na kaya. Na-detect na nasa tinitinong yun at nanungan na taon doon nag-aral sa kabila lang na barangay, pumunta sa bayan, kilugan lang siguro kumuha ng card ng kilugan, enroll. Siyempre tanggap muna, na may tatanungin, kaya yung bata, iyak-iyak, pag may mga bisita, hindi na, nasa malayo. Sa malayo. Hindi talaga. Kaya, built on the wrong foundation, not the foundation of the apostles. Walang turong ganoon Kaya lang, sinubrahan, hyper. Para hyper-spiritual tayo, sobrahan natin. Pagbibigay, talagang paramihan ng bigay. Pero inutang pala. Inutang sa tindahan. Kaya nga noong siguro napalapit sa akin mga kapitbahay na hindi Kristiyano, mayroong may-ari ng tindahan, nagtapat. Alam mo, pastor, iba ka sa mga pastor. Bakit sis? Ay, tagtad na po sila ng utang sa akin. Dahil yung pastor po, hindi nagtatrabaho. Kahainan na lang. Tapos, pagliligpit ng kinainin. Tapos papahawakin ng, hindi pinapahawak ng kahit na pinggan para magligpit. Tapos ang tauro ay ang pastor dapat mabuhay ay nasa pananampalataya. Kaya Bible lang. So yung maling teaching, pag nandoon ka na papunta, napakahirap iba. Mahirap ka talaga.
Ngayon, ang mga maling teaching, yung mga hyper-grace, at meron din namang hyper-Calvinism, matindi. Huwag daan ang mangaral kasi dadali ng Diyos yan kung gustong iligtas yan. Di ba? Oh, deadwood. Paano nga tayo makakapag-share? Paano tayo makakaakay ng iba kung wala akong gagawin? Ay kasama yung pangangaral eh. Di ba? Kaya tuloy, nabibintangan ako noon, hyper-Calvinist. Kala nila, ganun lang yung Calvinism. Dito ako nag-evangelize. Hindi. God questions, ano karaming naabot? 400,000 Filipinos a month. Sinong papantay doon sa ministry ng God questions sa Pilipinas? 400,000 subscribers. And growing pa yun. Noong pa yun, last 4 years ago. God questions US, yung English website, 20 million a month. Oh. Tapos may mga professions of faith na sa isang buwan ay 1,800, may 10,000, mayroong 5,000, depende sa season. Lalo pagka yung nagsasaliksik ang mga tao, like halimbawa yung araw, dyan ang dami, talagang ang daming mga views, sa daming mga professions of faith. Kaya lang hindi tayo nagyayabang doon. Sila kasi gusto nila pakita. But we are not impressing people na ganoon na pala yung naaabot natin. Tapos bakit marami sa local church? Eh syempre, binubula mo ang tao eh. Eh yaman kayo, ay pati ka dyan dumami. Gagaling kayo, ay tatami ang member mo. Pag magaling na yan, wala na, alis na yun. Pag may sufferings na, wala na. Pag may mga problema na, alis na. So, may tanong kayo doon. So, yun yung tamang foundation. Dapat apostles na. Kung ano lang yung clear-cut, talagang explicit teaching nila, huwag dadagdagan. Sola scriptura lang talaga. Common sense naman eh. Yun lang eh. Ba't mo dadagdagan siya? Madidetect na naman pag dinadagdagan, di ba? Lalo may Holy Spirit naman tayo.